Sa mga nagmomotorsiklo, mag-ingat po sa pagmamaneho mga kasambahay. Dahil isang biktima ng aksidente sa motorsiklo ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Palo, Leyte kagabi. Ito ang balita ni Arshil Egano. Sugat sa labi at pananakit ng binti ang iniinda ni Angelo Pulgo matapos bumangga sa isang ambulansya ang kanyang minamanehong motorsiklo sa Pawing Palo, Leyte pasado alas 11 kagabi. Ayon sa mga kasama ni Pulgo, magpapagasolina lamang sana sila subalit bigla umanong lumiko ang ambulansya kaya nila ito nabangga. Nagminor na kami, maraman kami nga kuhanan niya, mayotor niya. Nagsignal na kami, katapos pag signal ito namon, pero nakahinay kami ng dalagan. Kaya, espasay niya likdo. Kalikdo na namon, naka-impact. Tapos, ngadanan zero nga namon motor. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team si Pulgo bago dalhin sa Leyte Provincial Hospital upang masuri ng doktor. Wala namang tinamong sugat ang dalawang kasama nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring aksidente. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Nagsagawa ng surprise inspection ng ilang opisyal ng Bureau of Immigration o BI sa warden facility nito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City kahapon. Ito ay matapos silang makatanggap ng intelligence report sa pagdami umano ng mga kontrabando sa naturang kulungan. Kabilang sa mga nakumpiska ang ilang mobile phone accessories, portable air condition units, portable Wi-Fi, mga kutsilyo, gunting, laptops, DVD players, baraha at lighters. Ayon sa BI, naging maluwag ang nakaraang administrasyon sa mga detainees na hinayaang makagamit ng mga gadget pero dahil umano sa report na nakakapasok ang matatalim na at matutulis na bagay, ipatutupad nila ngayon ang mas mahigpit na panuntunan. Babala pa ng BI, magtutuloy-tuloy ang ganitong mga operasyon at iimbestigahan ng kanilang mga tauhan na sangkot at naging pabaya sa trabaho. Mahigit 200 detainees ang nakakulong ngayon sa BI Warden Facility na may kinakaharap na deportation proceedings. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at mga baril ang nasabat ng mga otoridad sa isang COMELEC checkpoint sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Arestado ang 3 individual sa COMELEC checkpoint sa Barangay Pulong Sampaloc sa bayan ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Ito ay matapos mahulihan ang mga ito ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot at mga baril. Ayon kay Bulacan Provincial Police Director Chito Bersaluna, pinara ng pinagsanib na puwersa ng PNP at 48 Infantry Battalion ng Philippine Army sa COMELEC checkpoint ang sinasakyang kotse ng mga suspect. Upon requesting to the driver to lower down the window, the elements of the checkpoint noticed that the driver has no upper garment, and when asked for his driver's license, he cannot produce. And in plain view also, PNP officers manning the checkpoint noticed or have seen this 9mm Ingram submachine pistol. Kinilalang mga suspect na sina Jerome J. Nino Silverio at ang kalib-in partner na sina Joselito Isidro at Florida Alipio. Na-recover sa mga suspect ang isang submachine gun 9mm Ingram, isang 9mm Norinco pistol, 56 na bala ng 9mm, mga drug paraphernalia, 14,110 pesos at 210 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. As of now, binabalitin pa namin kung anong grupo ito. But initially, as per investigation and interrogation doon sa nasabing suspect, ay yung kanilang items ay nanggaling pa sa Taguig, sa may Muslim area. So, familiar din tayo sa area dyan, yung Maharlika Village. Ayon pa sa mga otoridad, nasa baliwag watchlist ang mga suspect. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Patay ang 2 suspect sa pagnanakaw sa isang sasakyan sa Quezon City kagabi matapos umanong manlaban sa mga pulis. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Nakaengkwentro ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang dalawang lalaking hinihinalang miyembro ng Basag Kotse Gang sa Barangay Old Capitol site sa Quezon City bandang alas 8 kagabi. Ayon sa biktima, iniwan itong nakapark ang kanyang sasakyan sa gilid ng isang establishmento sa area ng Philcoa. Ngunit pagbalik nito ay basag na ang bintana ng kotse at wala na ang kanyang laptop na iniwan nito sa loob ng sasakyan. Agad na nagsumbong ang biktima sa mga pulis na nasa lugar. Nagsagawa ng follow-up operation ang Special Operations Unit ng QCPD. At sa tulong ng ilang mga saksi ay natunto ng mga otoridad ang mga suspect na tumawid sa Commonwealth Avenue. Na-corner ng mga pulis ang mga suspect sa Arboretum Road. Ngunit imbis na sumuko ay pinaputukan umano ng mga suspect ang mga arresting officers. Patay sa nangyaring engkwentro ang dalawang suspect. Na-recover sa mga ito ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver at ang laptop na pinaniniwala ang pagmamayari ng biktima. At paulit-ulit namang nangyayari ito, kaya mag-ingat lang tayo na pagka nasa iiwanan natin sa sakyan natin, kahit ilagay doon sa ilalim ng upuan o sa glove compartment para hindi siya enticing doon sa mga masasamang elemento o sa mga magnanakaw. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, Central American migrants set out from towns in Mexico's Oaxaca state heading towards the United States. Tito Paz reports. Después de 7 días en México, un grupo de migrantes, mayormente hondureños, que cruzaron en México en 2019, continúan en movimiento al norte. Cientos de migrantes centroamericanos llegaron a la ciudad de Matías Romero, ubicada en la parte oriental del istmo de Tehuantepec, en el estado meridional de Oaxaca, a bordo de camiones a los que les permitió viajar después de obtener permiso de la Policía Federal. Desde la frontera sur con Guatemala, la caravana de migrantes viajó 460 kilómetros hasta esta ciudad, donde las autoridades municipales instalaron un refugio temporal en las afueras del municipio de Matías Romero. Funcionarios del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración instaron a los migrantes a obtener una tarjeta de visita que les permite permanecer hasta un año en México para buscar trabajo y luego dirigirse al norte si lo desean. Unos 30 migrantes fueron llevados a Tapachula en el estado de Chiapas para poder cruzar México legalmente. De 10 personas ahorita han aceptado que ir a Tapachula a hacer este registro. Nosotros lo estamos llevando a Migración y Migración nos está trasladando a Tapachula para que inicien este registro y en 5 días puedan obtener este tipo de tarjeta que te digo les da ya tránsito libre, pero sobre todo seguro, ordenado y regulado aquí en México. Aunque esté en Tijuana, yo sí me regresaría por ese documento si fuera cierto. Realmente que se compruebe por televisión que sí es cierto, que sí existe, yo me regreso, aunque sí, por la tarjeta, aunque esté en Texas, en cualquier lado del mundo, yo sí valdría la pena porque México hay mucha fuente de trabajo para nosotros. Las caravanas han inflamado el debate sobre la Policía de Inmigración de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump usando a los migrantes para tratar de asegurar el respaldo de su plan construir un muro en la frontera mexicana de Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está siguiendo un enfoque humanitario del problema, prometiendo frenar el flujo de personas buscando trabajo para los migrantes. A cambio, quiere Trump para ayudar a estimular el desarrollo económico de la región. Tito Paz, UNTV, Noticias y Rescate, América Latina. Venezuelan opposition leader Juan Guaido declared himself interim president on Wednesday, winning over the backing of the Washington and many Latin American nations and prompting socialist Nicolas Maduro to break relations with the United States. Clarence Shaughnessy reports. Venezuelan President Nicolas Maduro on Wednesday said he was severing diplomatic and political ties with the United States shortly after U.S. President Donald Trump formally recognized opposition leader Juan Guaido as interim president of Venezuela.
The Venezuelan opposition leader declared himself as interim president at the Caracas rally just hours before Maduro held a rival gathering from the presidential palace that was broadcast on state television. The move by U.S. administration was swiftly followed by similar statements from Canada and a slew of right-leaning Latin American governments, including Venezuela's neighbors, Brazil and Colombia. I have decided to break diplomatic and political relations with the imperialist government of the United States. Out of Venezuela they go. Enough interventionism. There is dignity here. Here there are people to defend this land. At a rally that brought hundreds of thousands of Venezuelans into the east of Caracas, Guaido said Maduro had usurped power and promised to create a transitional government that would help the country escape its hyperinflationary economic collapse. Guaido's declaration takes Venezuela into uncharted territory, with the possibility of the opposition now running a parallel government recognized abroad as legitimate but without control over state functions. In his televised speech, Maduro accused the opposition of seeking to stage a coup with the support of the United States, which he said was seeking to govern Venezuela from Washington. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. North Korean leader Kim Jong-un expressed satisfaction over the results of recent talks for his second summit with U.S. President Donald Trump. Meanwhile, U.S. House Speaker Nancy Pelosi tells Trump that there will be no State of Union speech in the House chamber until government reopens. Details in this report. North Korean leader Kim Jong-un spoke highly of U.S. President Donald Trump, expressing satisfaction over results of recent talks between the country's delegation and U.S. officials to discuss the second summit between him and Trump. Kim said he will trust Trump's positive way of thinking. But weeks before, Kim warned North Korea would seek a new path if U.S. sanctions and pressure against the country continued. Trump will hold a second summit with Kim in late February, but will maintain economic sanctions on Pyongyang. The White House said last week after Trump met Pyongyang's delegation led by Kim Yong-chol, vice chairman of the Workers' Party of Korea's Central Committee. U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi said that she would not host U.S. President Donald Trump to deliver a State of Union speech before government reopens, all but rejecting Trump's intent to deliver the speech on January 29. The partial government shutdown triggered by a partisan impasse over Trump's demand for funding a border wall now stretched to the 33rd day. Pelosi on January 16 asked Trump to consider postponing the speech due to the government shutdown, which has left 800,000 federal workers on furlough or working without pay. Trump said the Department of Homeland Security assured him that there will not be any security risks due to the government shutdown, as suggested by Pelosi. The State of the Union speech is an annual ritual by U.S. presidents to announce their policy goals for the coming year. It is traditionally delivered in the chamber of the House of Representatives to a joint session of Congress at the end of January and is broadcast to the nation. Faced with a shortage of pilots and a global spike in demand for air travel, U.S. airlines are hiring and training up Army helicopter pilots to fill the gap. The labor market for commercial airline pilots is now one of the tightest in the United States as a result of years of slow hiring, pending retirements at major U.S. airlines and Federal Aviation Administration rules that in 2013 increased the number of required training hours from 250 to 1,500. The pilot shortage has even forced airlines to more than double starting salaries to $54,000, excluding bonuses, in 2018 from $21,000 a decade ago. Some 10 U.S. regional carriers are offering helicopter pilots up to $50,000 to pay for commercial airplane training. A key reason airlines are chasing military pilots is because the new FAA training rules only require them to have 750 hours of additional training. Broken crates and worn pipes pile up in the studio of Portuguese artist Bordalo II, who uses rubbish to create surprising edible sculptures to warn people about the dangers of pollution. Stephanie C. reports.
damaged car bumpers, industrial bin lids, and any rigid plastic waste Bordalo II can get his hands on is turned into street art sculptures of endangered animals. Two of his latest work, a round-eyed lemur and a brightly colored owl, are now on display in the streets of Paris. The world-famous Portuguese street artist Artur Bordalo, known as Bordalo II, has already installed 130 pieces of street art in 23 countries across 4 continents using 42 tons of plastic waste he finds in recycling centers, rubbish dumps, and discarded on the side of the road. Bordalo II said the idea behind his work is to make the shapes of animals with the materials that kill them, namely plastic and the pollution that goes with it, drawing attention to the impact of consumerism on the environment. The idea is not to make something beautiful out of trash, is to make the people stop and look and understand what's behind it. So basically we are destroying the world with our habits, with the economy that we are defending. And the animals are probably the easier way to make a portrait of the nature because they are more similar as the humans than a tree, for example. And they got expressions like eyes, noses, and I think animals are easier to represent the nature. An exhibition of Bordalo II's work, called Accord de Paris, opens on January 26, a nod in the direction of the 2016 Paris Climate Change Agreement, and aims particularly to educate the younger generation on the devastating impact of globalization on biodiversity with his eye-catching, brightly colored sculptures and portraits. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Meanwhile, let's take a look at the traffic situation in some parts of the globe. In Moscow, Russia, there is light traffic in Barishka Ulitsa, the left lane going to Pyatninotsky Shosi and the opposite lane going to Barishavskaya Ulitsa. In United Arab Emirates, there is a smooth traffic flow in Sheikh Rashid bin Said in Abu Dhabi. The left lane is going to Corniche Road and the right going to Dubai. Moving on to China, traffic is light as well on Binhai Road in Shenzhen, the left lane going to Nanshan District and the opposite side going to Luhu District. $3,349 na araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Big challenge para kay Wishcovery composer Top Suzara ang mamili kung sino-sino sa kanyang Wishcoveries ang tutungtong sa ikalawang stage ng semifinals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Pero matapos ang vocal showdown kagabi, aabante na sa susunod na round ng kompetisyon sina Nashreen Casas at Wincel Selma. Ito ang balita ni Leslie Lomboe. Mula sa Cebu, lumipad patungong Maynila ang natitirang Wishcoveries ng Camp Top Suzara para sa semi-final round ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Determinado ang bawat isa na ipagpatuloy ang kanilang pangarap. Nagpasiglaban ng talento sina Phoebe Olores, Rayan Ortuste, Nashreen Casas, ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin ako nga ba? Christian Rosa,
wanna say I love you. I hope that you're listening, cause it's true. At ang wild card na si Winsel Selma. Ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang manalamin, nasasaktan ang damdamin. Dalawa lamang ang kailangang piliin nito para tumungtong sa susunod na round. Magpapatuloy pa ang Wishcovery journey ni Nashrin at Winsel. Sobrang saya ko po dahil hindi ko po in-expect na ako po yung mapipiling first top. Dahil po magagaling din po yung mga kasama ko ng natubuan. Mas naging challenge po ako at mas naging determined po para kumanta lalo at nagbukas rin yung door ng pagiging magaling na singer. Matapos ang Camps Rani, Junji at Top, susunod namang malalaman ang dalawang Wishcovery na mag-a-advance sa ikalawang stage ng semi-finals mula sa Team Veni Saturno, mamayang alas 9:30 ng gabi sa Wish Live YouTube channel. Nasilong Moman, UNTV News and Rescue, Philippines. Binisita na UNTV dive team sa isang recovery facility sa Subic, Zambales ang dolphin na si Courage. Si Courage ay na-rescue ng mga otoridad kasama ang UNTV dive team sa Morong, Bataan noong January 10. Kumusta na ba si Courage? Ito ang balita ni Brian Evangelista. Laking pasalamat natin sa may kapal na nabigyan ng ating UNTV dive team na maging bahagi sa maliit na paraan sa pag-rescue kay Courage, ang na-stranded na dolphin sa may Matikas sa Morong, Bataan. At nakakatuwang ibalita sa inyo na after 13 days, nakikita na natin siya ngayon nakakalangoy ng kanyang sarili. Bagamat nung una natin itong nakita at nirespondihan, meron siyang problema sa kanyang buoyancy. At bukod sa mga malalaking sugat niya at sa sugat niya mismo sa buntot kung saan nakatali yung fishing line. Ikinatuwa ng mga nangangalaga kay Courage ang kapansin-pansing pagbuti nito matapos ang kalunos-lunos na kalagayan nito halos 2 linggong nakaraan. 2 days after, his buoyancy started to improve. And then last Thursday, we moved him here on the a bigger lagoon, a bigger pen. Now he has the opportunity to to dive and move in a bigger space. 9 kilo ng isda at pusit na imported pa mula Canada ang diet sa isang araw ni Courage, kung saan sinasabay na sa pagkain ang mga gamot at vitamins na pinapainom sa kanya. Kaya naman sinamantala rin ng inyong lingkod masubukan ang pagpapakain ng isda sa dolphin. Patuloy na nagpapagaling si Courage dahil sa tinamo nitong malalim na sugat sa mismong buntot o fluke nito. Nagpasalamat din si Dr. Leo Suarez sa pagtutulungan ng pribado at publikong sektor upang masagip ang rhesus dolphin. UNTV team was there from the beginning ng Sunny Response, and I think that really made a big difference. I was in constant communication with the UNTV team, and through that communication, we were able to give yung advice on what to do kay Courage habang wala pa yung medical team ng Ocean Adventure. And yun na rin yung tulong-tulong na mga nandun kasama sa first response, ang DNR, ang Provincial Vet Office, ang Municipal Agricultural Office, and yung La Playa, La Caleta. So thank you very much for everyone's efforts. Ayon kay Dr. Suarez, mahalaga ang ginagampanan ng first responder dahil kung wasto ang paraan, makatutulong ito upang masagip. Subalit kung mali ay makadaragdag ito ng injury o maaring ikasawi pa ng stranded marine mammal. Bali itong blowhole, ito yung pinakailong ng dolphin. Opo, dito sila humihinga. So dito sila huminga. Kasi ang ginagawa niya, binabasa ng tubig. So dapat iwasan din itong pasukan ng tubig. Opo, kapag magbabasa po tayo ng tubig na galing dito, importante po ilalagay po yung kamay ng ganyan para po mabablock niya yung tubig na pupunta dito. So ganyan po. Ngayon po, para basahin naman yung blowhole, ganito lang po. Okay, pupunasan lang. Pupunasan lang po.
Abangan sa Sabado, 5:30 p.m. sa programang The Dive pagkatapos ng istorya ang iba pang kaalaman sa wastong pagsagip ng mga stranded marine mammals at ang very inspiring story ni Courage. Ang pagpapahalaga natin sa mga lamang dagat na ito ay pagkilala rin natin sa dakilang lumalang. Mula dito sa Ocean Adventure, Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines! At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!